Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng tatlong magkakapatid, sina Santa Marta, Santa Maria, at San Lazaro ng Betania. Ano po sa tingin yung pinakamahirap, pinakamasakit na karanasan? Yun bang mabaon ka sa napakaraming utang? Yung bang ikaw ay magkaroon ng malubhang sakit? Yung bang ikaw ay pagtaksilan ng iyong minamahal? Yung bang ikaw ay magkaroon ng isang kalungkutan na hindi mo maunawaan? Opo, mahihirap po yan. Masasakit pong karanasan yan. Pero meron pang mas malubha, mas grabing nakakalungkot at mahirap na karanasan. Ano po? Yung ikaw ay naghihirap na, yung ikaw ay nagdudusa na, at pagkatapos, wala pang nagmamahal sa'yo. Napakasakit. Napakabigat. Kapag may sakit ka na, pagkatapos nag-aaway pa kayo ng kapatid mo. Yung may utang ka na, hindi mo alam saan ka kukuha ng pambayad. Pagkatapos, napakasama pa ng pamilya mo sa'yo. Yung ikaw ay nalulungkot, pero hindi ka kinukumusta, hindi ka pinapansin ng mga kamag-anak mo. Yan yung mas malala. Yan yung mas mabigat na karanasan. Kaya naman, mga kapatid, tayo'y bumalik sa Diyos. Dahil ang Diyos, sa Kanya lang natin mararamdaman ang pag-ibig, ang pagmamahal, ang pagtanggap. At hilingin natin sa banal na misang ito naway pagkalooban din ng biyaya, ng pag-ibig at pagmamahal ang ating mga pamilya. Kung paanong mga magkakapatid na si San Lazaro, Santa Marta, Santa Maria, ay nag-ibigan, nagkaisa. At itong naging dahilan, kaya naging magaan ang kanilang buhay dahil sa kanilang pagkakaisa, nanahan ng Diyos sa kanila. At dahil malapit ang Diyos sa kanila, nakaranas sila ng milagro, sila'y nakaranas ng himala. Sa mga pagkakataon na kung saan tayong naging dahilan ng pagluha, pag-iyak, ng ating mga pamilya. Sa mga pagkakataon na kung saan nagtanim tayo ng sakit ng loob mismo sa ating mga kapatid, mismo sa ating mga kamag-anak. Hingin natin ito ng patawad, ng awa sa Diyos para tayo ay makita minsan pa karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi ikinahiya ng iyong anak na makituloy sa bahay ng mga magkakapatid ni Santa Marta, Santa Maria at Lazaro ng Betania. Bilang tugon sa kanilang pagdalangin, mapaglingkuran nawa namin si Kristo sa katauhan ng kapwa upang mapagpatuloy mo kami sa iyong tahanan sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal,
Mag-ibigan tayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kaniyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon, kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkakalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos namay nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Alleluia, 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 alleluia.
Sinabi ni Hesukristo, "Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko." Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Tang sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay ay mabubuhay kailanman." Pinaniniwalaan mo ba ito? "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo, kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Hindi ko po alam kung napansin niyo ito. Kapag buhay pa ang mga magulang, madalas nagkakasama-sama pa ang mga magkakapatid kahit na tumanda na sila. Nakikita-kita po sila tuwing Pasko, kaarawan, piyesta, o simpleng nagsasalo-salo sila bawat linggo o bawat buwan. Pero kapag namatay na ang tatay at nanay, doon po kadalasan nagsisimula ng lumayo ang loob ng mga magkakapatid. Di po ba? Ang dating halos araw-araw nagkakausap, nagiging paminsan-minsan na lang. Ang dating masayang salo-salo, napapalitan ng hindi pagkikibuan. Ang mga dating nagmamalasakit sa bawat isa, nagkakasamaan na ng loob. Minsan, dahil lang sa mana, sa isang pirasong lupa, dahil lang sa bahay, o dahil merong isang tampuhan na hindi napatawad, nasisira na po yung ugnayan ng mga magkakapatid. Di po ba? Ang tanong, bakit? Dahil ang mga magulang na dating tulay ng kanilang ugnayan, wala na. Minsan, ang mga magulang ang dahilan, bakit umuuwi pa yung mga anak sa bahay? Kasi ang mga magulang ay ang puso ng tahanan. Di po ba? Pero kapag wala na ang mga magulang, parang nawawala na rin ang buklod, ang sentro ng pamilya. Wala nang dahilan para umuwi. Wala na kasing nagaanyaya. Wala na pong tumatawag para magsama-sama ang mga magkakapatid. Kaya unti-unti lumalamig po ang relasyon. Hanggang sa dumarating po yung panahon, nakikita na lang ang mga magkakapatid sa burol kapag meron isa sa kanila ang namatay. Kakaunti lang po ang mga magkakapatid na tunay na nagmamahalan kahit na wala na ang kanilang mga magulang. Ito po marahil ang halimbawa na pinapakita sa atin ni Marta, ni Maria at ni Lazaro sa atin ngayon. Pansinin niyo po, kahit na wala na ang kanilang mga magulang, magkakasama pa rin itong tatlong magkakapatid sa isang bahay, sa isang tahanan. Masaya silang nagtutulungan, nagkakaisa sila sa pagtulong pa sa misyon ng ating Panginoong Hesukristo. At ito marahil ang nagustuhan po ni Jesus sa kanila. Bakit po nakaibigan niya ni Jesus itong magkakapatid sa Betanya? Bakit ba madalas bumibisita ang ating Panginoon dito sa magkakapatid, si Santa Marta, Santa Maria at si Lazaro? Ito ay dahil nararamdaman ni Jesus ang pagmamahal ng Diyos sa mga magkakapatid. Kaya feel at home siya sa kanila. Sa totoo lang po, hindi po pangkaraniwan ang
ang pagmamahalan na magkakapatid. Kahit na alam naman po natin na dapat ang unang-unang mahalin mo ay yung kapatid mo, hindi po ito madalas nangyayari. Hindi po ba? Kung babasahin nyo nga po ang mga kwento sa Biblia, marami pong kasalanan ang nangyari sa pagitan ng mga magkakapatid. Sino po ang pumatay kay Abel? Diba? Yung kapatid niya, si Cain. Sino pong nagbenta kay Jose para maging alipin? Ang mga kapatid din niya. Sino po ang nainggit kay Haring David dahil siyang pinili ni Propeta Samuel maging hari ng Israel? Yung mga kapatid din niya. At sino po yung hindi masaya sa pagbabalik ng alibughang anak? Sino po yung nagtatampo doon po sa prodigal son? Walang iba, kundi yung mismong kapatid niya, yung panganay. Hindi po ba? Napansin niyo po, hindi po automatic na magmamahalan ang mga magkakapatid. Kahit na iisa lang silang apelido, kahit na tumira sila sa iisang bahay, kahit na iisang kanilang magulang, kadalasan nagkakasamaan pa ng loob ang mga magkakapatid. Yan ang masakit na katotohanan. Ang dugo, oo, maaring magbuo ng relasyon. Pero ang pag-ibig, siyang nagpapatibay ng samahan. Tandaan niyo po yan. Ang pagiging magkapatid ay isang regalo ng Diyos. Hindi mo naman pinili na maging kapatid mo yan eh. Hindi po ba? Pero kapag minamahal mo ang kapatid mo, yan ay isang desisyon na kailangan mong piliin araw-araw. Kaya isang malaking himala kapag ang mga magkakapatid ay tunay na nagmamahalan. Dahil hindi po madali na mahalin mo, patawarin mo yung tao na nakasama mong lumaki. Minsan kasi meron tayong bias sa kanila. Minsan kasi meron tayong prejudice. Alam natin yung mga kahinaan nila eh. Hindi po ba? Kaya kapag ang mga magkakapatid ay marunong magyakapan, marunong magmahalan, huwag niyo pong isipin na normal yan. Kapag ang mga magkakapatid nagmamahalan ng tunay, himala yan. Biyaya yan galing sa Diyos. Di bali ng mahirap kayo. Di bali nang may sakit ang isa sa inyo. Basta't nagmamahalan lang kayo. Dahil kapag nagmamahalan kayong magkakapatid, yan ang magpapalakas sa inyo. Hindi po ba? Kapag nagmamahalan kayong magkakapatid, yan ang magbibigay sa inyo ng tuwa, ng kapayapaan, kakayanin niyo anuman ang pagsubok ng buhay na ito. Amen? Pinakamahirap sa lahat ay yung mag-isa ka lang. Di po ba? Meron pong tumawag sa akin, nag-o-open up po ng kanyang problema. Sabi niya, Father, ang dami kong kayamanan, ang dami kong ari-arian, ang dami kong sasakyan, pero dahil mag-isa lang po ako, only child ako, patay na po yung aking mga magulang, lungkot na lungkot po ako. Yung tingin po ng aking mga kamag-anak sa akin, parang nakikita lang nila, puro pera. Minsan, Father, pinagdadasal ko na lang sa Diyos na kunin na lang ako. Ang hirap po nun, no? Kasi ang tuwa, hindi mo naman nakikita lang yan sa pera eh. Alam ko po, masarap yung marami kang pera. Di po ba? No? Pero aanuhin mo yung napakarami kang pera, hindi mo naman ito ma-share sa iba. Amen? Tingnan nyo man po, gumawa sila ng pag-aaral sa mga tao na pagkahaba-haba ng kanilang buhay. Bakit humaba ang buhay ng mga taong ito? Nakakarating po sila God 90, 100, meron pa nga po 120. Sila daw po yung mga tao kadalasan na merong masaya, makahulugan na ugnayan kasama ng ibang tao. What gives us a long life is not having a lot of wealth, a lot of power. What gives us a long life, joy, happiness, strength is having meaningful, happy relationships. Amen? At ito po ang himala na pinakita ng mga magkakapatid, sina Santa Maria, Santa Marta at San Lazaro.
sa Betanya. Pansinin niyo po, basahin niyo man yung naging buhay nila sa Ebanghelyo. Hindi po natin mababasa sa mabuting balita itong tatlong magkakapatid na nag-away sila. Wala pong inggitan sa kanila. Hindi po sila nag-agawan sa mana. Ang makikita po natin, mababasa natin, isa pong tahanan na punong-puno ng pagmamahalan. Si Marta po naglilingkod. Si Maria po nakikinig sa Panginoon. Si San Lazaro, kaibigan na matalik ni Jesus. Magkakaiba po sila ng ugali. Magkakaiba sila ng paraan ng pagmamahal. Pero pansinin niyo, kahit na magkakaiba sila, nagkakaisa pa rin ang puso nila. Nagmamahalan sila. Mga kapatid, sana wag maging hadlang yung pagkakaiba niyong mga magkakapatid para hindi kayo magkaisa, para hindi kayo magmahalan. Dahil tandaan niyo po ito, kapag naghahari ang pagmamahal sa pamilya niyo, sa inyong mga magkakapatid, doon mas lumalapit si Kristo. Amen? See here, my dear friends, that when brothers and sisters love each other so much, we attract God to live with us. Gusto mo bang manahan ang Diyos sa buhay mo, sa bahay niyo? Magmahalan kayo. Ang unang-unang mahalin mo ay yung kapatid mo. Kahit sino pa siya, kahit ano pa siya, kahit ano pa yung ginawa niya sa'yo, mahalin mo siya bago yung ibang tao. Amen? Kasi kadugo mo yan eh. Amen? Kasi iisang inyong magulang eh. Hindi po ba? At ito pong mabuting balita. Kapag tumira na ang Diyos sa inyong bahay, sa inyong buhay, doon magkakaroon ng napakalaking milagro. Baka nakalimutan niyo po, ginawa ni Jesus ang pinaka-imposibleng himala sa buhay ng mga magkakapatid. Ano pong pinaka-imposibleng himala? Yung patay muling nabuhay. Sino yung patay na muling binuhay ni Jesus? Si Lazaro. Hindi po ba? Kaya kung naghahanap ka ng milagro ngayon sa buhay niyo, wag lang po kayong magdasal, wag lang po kayong magsimba, wag lang po kayong manalig sa Diyos. Subukan niyo unang-una, mahalin mo ang kapatid mo, patawarin mo siya, tulungan mo siya, damayan mo siya, at makikita mo, yung pagmamahal mong yan ay magiging daan ng pagpapala niyo. Tandaan niyo po, ang mga magkakapatid na hindi nagmamahalan, nagdurusa, naghihirap, naliligaw, napapasama. Kaya wag mong tatanungin na, ano kaya yung kasalanan na ginawa ko sa Diyos? Baka hindi sa Diyos ang kasalanan mo. Baka sa kapatid mo, may ginawa kang kasalanan. Alisin mo yung sakit ng loob mo sa kapatid mo, makikita mo, yan ang magiging susi, magbubukas ang langit, uulan ng pagpapalat himala sa iyo. Amen? Meron pong isang napakagandang kwento tungkol po sa dalawang magkapatid. Nag-aaway po sila dahil po sa puno ng mangga. Magkatabi po ng bahay yung dalawa. Yung pong puno ng mangga, tumubo. Pinag-aawayan nila, kanino daw yung puno ng mangga. Pinipilit ng bawat isa sa kanya yung puno ng mangga. Hanggang napadaan po yung isang pari. Narinig yung pag-aaway ng dalawang magkapatid. At sabi po ng pari dito sa dalawa, alam nyo, habang nag-aaway kayo, inuubos na ng mga ibon yung bunga ng puno ng mangga. Napatingin po sila pataas. Oo nga, nakita po nila. Yung mga ibon tinutuka na kinakain na yung bunga ng puno ng mangga. Doon po nila napagtanto, doon po nila na-realize, parehas silang talo sa kanilang pakikipagtalo. Sinayang nila yung bunga ng mangga dahil sa pag-aaway nila. Hindi po ba, mga kapatid? Tandaan niyo po yan. Walang nananalo sa mga magkakapatid kapag sila'y nagtatalo at nag-aaway. Kahit na pagdemandahan kayo, pumunta kayo sa korte, kahit na sabihin ng korte, itong panganay siyang panalo, itong bunso talo, paglabas niyo sa korte, wala talagang nananalo sa inyo. Pero panalo lahat ng magkakapatid kapag pinipili nilang magmahalan, kapag pinipili nilang magpakumbaba, kapag pinipili nilang magpatawad sa bawat isa. Kaya nga po, mga kapatid,
Kung gusto niyo po na makaranas kayo ng milagro ngayon, umpisan natin sa pagmamahalan sa ating mga tahanan. Anyayahan natin si Jesus. Hindi sa pamagitan ng pag-aayos, pagpapaganda ng ating mga bahay. Anyayahan natin ang Panginoon sa pamagitan ng paglilinis ng ating mga puso. Amen? Wag lang po kayong maghanda ng masarap na pagkain. Ihanda niyo po ang kapatawaran sa bawat isa. Yan ang mas masarap na pwede niyong ihanda, ibigay sa bawat isa. Sapagkat ang tahanan na puno ng pag-ibig, paggalang at pagkakaisa ay isang tahanan na palaging dinadalaw ng Panginoon. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Naway magpatulong tayo kina Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro. Naway piliin ng mga magkakapatid ang magmahalan kaysa sa magalit, ang magpatawad kaysa sa magyabang, magkaroon ng kataasan ng loob, ang magtulungan kaysa sa lumayo at magtanim ng sama ng loob. Dahil kung nandyan ang pagmamahalan sa pamilya, sa magkakapatid, nandyan din ang Diyos. At kung nasaan ang Diyos, nandyan din ang buhay at buhay walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin ngayon sa kapistahan ni na Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro. Alalahanin natin ang mga taong naglilingkod sa atin araw-araw. At hilingin natin sa Diyos na ipagkaloob sa kanila ang mga pagpapala at biyayang nais silang makamit. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nanunungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ni na Santa Maria, Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, humihingi kami ng biyaya ng paglilingkod. Marapatin mo ng aming buhay ay gawin mo kaming mabunga para marami sa amin ang makapaglingkod sa iyo tulad nila Santa Marta, Maria at San Lazaro. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dinadakila ka namin ngayon sa kapistahan ni Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, ay ginugunita upang gaya ng hain nilang pag-ibig na iyong kinalugod. Pagindapatin mo rin ang handog naming paglilingkod. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay
sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagat at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Siya'y pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong ito sa pag-alaala sa akin." Ang mistero ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Sina Santa Marta, Santa Maria, at San Lazaro. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan at sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pakundangan sa katawan at dugo ni Kristo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan sa panalangin nila Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro na uliran, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po, hindi ibig sabihin na kayo'y magkakapatid na agad na kayong magmamahalan. Hindi po normal sa mga magkakapatid ang nagmamahalan. Pero kapag sila ay nagmamahalan, ito'y isang biyaya, ito ay isang himala. Tandaan niyo po, kapag pinili mong mahalin, patawarin, tanggapin, damayan, tulungan ang iyong kapatid, nakikita yan ng Diyos. Yan ang kinalulugod ng may kapal. Kung gusto niyo pong makatanggap ng mas maraming pagpapala o kung gusto niyong makaranas ng himala sa buhay niyo, umpisahan niyo muna po mahalin ang inyong kapatid. Kung paano po nakaranas ng himala ang mga magkakapatid na sila Santa Marta, si Santa Maria, patay na yung kapatid nila, binuhay ng Panginoon. Ito ay dahil mahal sila ng Panginoon. Makakatanggap din kayo ng himala. Umpisahan niyo sa inyong pagmamahalan. Tandaan niyo din, walang nananalo sa inyong mga magkakapatid kapag kayo nag-aaway. Talo talaga kayo kapag kayo ay nagtatalo kayong magkakapatid. Ano ang hadlang ng pagpapala ng Diyos sa inyo? Yung sakit ng loob nyo, yung tampuhan nyo sa bawat isa. Sana magmahalan kayo dahil yan ang mabuti, dahil yan ang kinalulugod ng Diyos. At para kayo ay matulungan na tunay na magmahalan, palagi niyong isama ang Diyos sa inyong ugnayan, sa inyong relasyon. Yang assignment ko po sa inyo ngayong araw, ipagdasal niyo po ang inyong mga kapatid. O kaya naman, kumustahin niyo sila. Kung matagal na kayong hindi nagsasama, planuhin niyo ngayon pong darating na weekend, magkita-kita kayo. Kahit na walang dahilan, lumabas kayo, kumain kayo, magsimba kayo, sama-sama. Yan ang magiging daan ng mas marami pang pagpapala at panibagong himala sa inyong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.